Hello po mga kapatid. Glorious, blessed day po sa inyong lahat. So, gagawin ko po itong video ito para po sa mga nagtatanong kung ano po ang aking religion. So, ako po ay isang Katoliko. Binyag po ako sa Katoliko. Pero, last 5 months lang po, nabaptize po ako ng God Holy Spirit. Grabe po yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Bilang isang Katoliko, wala akong naintindihan sa mga turo. Ni mga verse sa Bible po ay wala po akong alam. Noon po ay nagbabasa po ako ng Bible. That time na talagang sobrang hirap ng aming buhay. Down na down po kami talaga nung time na yon. At may Bible po noon yung aking nanay. At dahil sa aming kawalan, wala na pong nagpapautang sa amin nung mga panahon na yon. Wala na pong kaibigan, wala na pong kamag-anak. Dahil sino nga naman ba ang magpapautang sa amin? Dahil wala pong trabaho. Ang asawa ko, wala rin din po akong trabaho. So, ang mga tao po ay natatakot magbigay o magpautang sa alam nila na hindi mo kayang bayaran. Wala po akong ginawa nung time na yun kundi po magbasa ng Bible. At bawat buklat ng Bible ay sinasagot ng Panginoon yung aking mga kahilingan. Na ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagugutom, ikaw ay humingi, at kung ikaw ay humanap ka nang ikaw ay makatagpo. So, di ba yun po yung verse sa Mateo. So, matagal na po yun by 20 or 1917, parang ganun pa po siya. Hindi ko po tanda, basta matagal na po yun. Hindi pa po ako isang OFW. So, nakaraos naman po. At nung mga panahon na po yun na sobrang paghihirap namin, mas naramdaman ko po ang biyaya ng Panginoon. Dahil kahit wala ka, binigyan ka pa rin ng biyaya ng Panginoon na mabuhay, di ba po? So, noon sobrang thank you po noon kay God dahil sa kabila po ng aming mga paghihirap ay ito pa rin po kami at buhay na buhay. So, glory to God. So, yun po. Long story po, naging isang OFW po ako. Marami po kami pinagdaanan ng asawa ko. Halos 8-9 years po kami magulo yung pamilya namin. At ako po ay naging pasaway sa social media. Lahat na lang po yata ay pinasok ko. So, i-share ko po ito sa inyo at para po malaman po ninyo, pag isa kang Katoliko, parang walang pumapasok sa puso at isipan mo. Hindi ko po inaano na nilalahat, pero based po sa akin, pagka po tayo Katoliko, hindi pa rin po natin maiwasan na gumawa ng masama. Sabihin na po natin yung mga pornography, yung mga pagkikismis-kismis, di ba po? Kagagaling pa lamang po sa simbahan, nagkikismis na po kaagad, nag-aaway, walang peace of mind. Parang, ang dating sa akin is pakitang tao lamang yung pagsimba. Kasi parang wala namang pong katuturan yung natutunan mo. Dahil pagdating mo po sa tahanan o paglabas mo ng simbahan, ay parang ganun pa rin po. Mataray ka pa rin, nagmumura ka pa rin, at parang hindi mo naramdaman ang God Holy Spirit sa buhay mo. Dahil pag naramdaman po natin ang God Holy Spirit, matututo po tayong magpatawad, matututo po tayong magmahal, matututo po tayong ibigay yung oras natin sa Panginoon. Dahil pag Katoliko po tayo is kalahating oras, 30 minutes, ay parang tayo po ay sa atin po napakatagal na po nung pagsimba natin, pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Ngunit pag ikaw po ay nabaptize ng God Holy Spirit, 3 oras, 5 oras, 7 oras, ay parang kulang pa po sa iyo at ayaw mong magpa-istorbo. Gusto mo tuloy-tuloy yung pakikinig mo, tuloy-tuloy yung
pag-worship mo, na talagang mararamdaman mo yung God, Holy Spirit, na kahit po kayo ay nag-iisa, tutulo at tutulo po yung mga luha nyo, lalambot yung pusong matigas. So, sobra po yung ginawa ng Panginoon. At sa pagpapasaway kong pong yun, talagang lahat po yata pinasok ko na sa social media. Mga pornography, lahat na po. Naging makasalanan po ako. Sa kabila ng pagkukulang ng aking asawa, parang hinanap ko po yung bagay na makakapuno para sa aking pamilya. Kahit po ako ay may trabaho, bilang isang OFW ay hindi po sapat. Hanggang natutunan ko na rin po ang gumawa ng mga pampaswerte, dahil nung ginawa po namin to ng anak ko, ay naging maayos naman po at hindi nga po na nagkasakit sa amin dati po, kasi noon parang laging binagkakasakit. So sabi ko, okay itong pampaswerteng na ito, kailangan may mga proteksyon, ngunit ito po pala ay maling-mali. Bakit hihingi tayo ng gabay sa mga pampaswerte? Bakit hindi sa ating Panginoon tayo humingi ng gabay? Dahil yun po yung nakaugalian ng mga Pilipino, yun po nakaugalian ng ibang mga Kristiyano, nadala po ng ating mga ninuno, ng mga kanununuan, na hindi po natin alam ang nilalaman ng katotohanan sa ating Biblia. Kaya po nung nalaman ko po yun, talagang grabe po. That time na parang nahihirapan na ako, parang gusto ko na sumuko. Parang sabi ko, Lord, lahat na ginawa ko, naging marumi na ako para sa pamilya ko. Bakit ganito pa rin? Parang wala akong kontentuhan. Parang, alam mo yung wala kang peace of mind. One time, nag-i-scroll po ako sa Facebook ko, dumaan po sa wall ko yung Jesus is our shield, na nagtuturo po si Tatay Renato Carillo. Na-stop po ako doon, and grabe po yung ibinuhos na God, Holy Spirit sa akin. Talagang isinuko ko po lahat ng aking mga kasalanan. At gayon din po, nagpatawad din po ako. Pinatawad ko po yung asawa ko, na halos 9 years po kaming magulo yung pamilya namin. At pinatawad ko rin po yung sarili ko dahil sa mga ginawa kong kasalanan. Tapos, yun po, after po nun mga kapatid, hindi ko na po tinantanan yung panonood ng worship, pakikinig ng mga word of God. Grabe po. Grabe yung kaibahan sa Katoliko. Grabe po yung mga natutunan ko. Yung mga tithes and offering, first fruit, dito ko lang po nalaman sa Jesus is our shield. Nang alam lang po natin sa Katoliko na pagka po nagmimisa ay yung pong magdo-donate po tayo, magbibigay po tayo ng di ba, ng Thanksgiving. Pero minsan po, inaano pa po natin, pag dumadahan na po yung basket, hindi po tayo nagbibigay, kunyari busy po tayo, di ba? Pero yung po pala ay maling-mali at ito po ay kasalanan. Tayo po ay nagnanakaw ng mga tithes and offering na para po sa Panginoon. Doon pa lang po ay nagkakasala na po tayo, mga kapatid. Kailangan po natin ibigay yung ating mga tithes. Kung magkano po yung kinikita natin, ibigay po natin. Tapos may mga Thanksgiving pa po na tayong obligasyon upang magampanan ng mga namumuno ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Grabe po yung turo at aral na doon ko lang po nalaman. Uhaw na uhaw po ako. Uhaw na uhaw po sa salita ng Panginoon. At nang dahil po dito, ang dami ko pong nalaman ng mga verse, yung pong mga pagsamba sa mga santo-santuhan, yung pagpapagamot sa mga albularyo, sa espiritista, sa mga mananawas, yung pong pananalangin sa mga patay na hindi po dapat. Siyempre po, mahal po natin yung nawala. Hindi po natin maiwasan na ipagluksa sila, manalangin para sa kaluluwa nila, pero ito po ay maling, mga kapatid. Dahil kahit po anong gawin natin pananalangin, hindi na po nila alam yung ginagawa natin. At ito po ay nasa verse ng ating Biblia na Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12 po, mga kapatid, na makikita po marami pa pong mga verses, pero
Pag bubuksan po natin yung ating mga mata, bubuksan po natin yung ating puso't isipan.